Mga karos, good morning. Ayan, good morning, good morning. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Araw po na Sabado ngayon, December 7. Pupunta muna tayo sa gasoline station. Ayan, magre-refill tayo ng gas sa bote. Tapos isasalin po natin sa owner type jeep natin. Ayan, project update po tayo. Bali, kailangan po natin yung owner ngayong araw. Yan, maghahakot po sila Kuya Dindo tsaka si Kuya Rigor dito sa ginagawa namin sa Phase 5. Then dadalhin na po natin dito sa kasunod na gagawin po nila. Yan, sobrang aga pa mga karos, nasa 6:30 pa lang po ng umaga. Yan, updating po tayo sa ibang mga project po natin. Bali, meron nga po pala tayong ocular visit ngayong araw po ng Sabado. Dapat po bukas ng linggo, kaso nga lang nakiusap na lang sila ma'am dahil meron po silang importanteng lakad bukas. Ayan, sila po yung pupuntahan natin na hindi po natuloy nung linggo. Ayan, dito sa Metroville. Ayan mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Sabado. Ayan, payroll tin po tayo mamaya. So, enjoy watching po. Let's go. Tara. Okay na tayo rito. Apat na 1.5 liters. Tara. Galing na po tayo ng Phase 5 mga karos. Nakapaghakot na po kami ng mga gamit dito sa may Block 14 at nilipat namin sa Block 5. Ayan, mag-i-e-bike tayo. Meron na po tayong konting mga bibilhin para madala po sa site. Tara. Ayan, nandito tayo sa Phase 3. Ayan, good morning nga po pala kay Ma'am Christine, sa ating client owner. Kaya Doming, good morning po. Ayan, balik kahapon nga po pala bago after pala ng uwian ng mga kasama natin dito, may dumating na naggraba. Ayan, additional. Siguro sakto na po yan kasi matapos. Ayan, tapos yung mga nagawa po rito, ayun na yung poste natin. Bali, 4 na poste. Malaking service entrance at saka gate na rin po para sa garahe. Yan, sadya po malaki talaga yan. Yan, ito assignment natin dito. Pinaka flooring dito sa harapan. Ang bubusan po natin, concrete pouring. Louie, good morning. Good morning. Yan, tsaka si Mark, good morning Mark. Yan, nainom ng tubig. Tsaka si Badong. Dong, good morning. Morning boss. Yan, dito muna kami naghalo. So pagkatapos lang po nito, yan, itong buong araw na to pwede na po tayong mag-schedule rito para ma-demolish natin yung pader para lumuwag-luwag. Yan, okay na po tayo rito. Yung mga water line, tas catch basin na yan, catch basin tayo ron. Yan, water line, yan, okay na lahat. Halos meron na rin pong abang para po dito sa outlet ng mga septic. Yan, meron na rin dito saka doon sa catch basin. Yan, yan, buhos tayo. Bubusan yung flooring. Tapos ito nga po pala. Yan, ito is konti pa kasi to. Siguro papahakot na lang po natin tong mga panamba kapag may mga natibag na doon at padagdagan. Yung tiles nga pala po rito sa sa mga poste. Ayan dito. Meron pong pinagayahan si ma'am sa mga nagawa namin. Yan, bali susunod na natin yung tiles dito. Na natin siguro sa mga susunod na araw pa-deliver tayo ng tiles para sa poste. Wala pa kasi tayong on-hand ito. Then yung cladding, ayun din. Ayan, bali ang motif color, gray ang gusto ni ma'am, pero sa color scheme bagsak na po siya sa inspector ng engineering, kumbaga violation. So malaki yung construction ban nito. Nabutan tayo ng 50,000 construction doon, pero yun talaga yung gusto ni client, yun yung execute natin dito. So wala naman po kasing kasi yan, wag ka lang po lalagpas. Yun nga lang, hindi mo na mababawi yung construction ban. Yan na yung sayang doon.
So wag ka na lalagpas sa sukat. Yun lang naman. Pero mas gusto ni ma'am gray tiles. Yan, gray. Yan, start na po sila rito. Okay, naayos na lang po ang lahat. Yan, naglagay na rin po ng spacer si Mark. Spacer para dun sa mga parilya. Okay, lalabas muna tayo. Ito lang yung binili natin. Nagdagdag tayo ng Spanish red na ano yung roof guard para dun sa ginagawa nila Kuya Dindo. Tapos sin tight. Tapos dahil nagpa-continue ng gawa si client doon sa dulo doon sa face pipe, kailangan na po natin ito. Yan para sa catch basin. Tara. Dito naman tayo sa face pipe. Ayan, good morning kila Sir John. Usapan namin, pupunta po sila ngayon, tapos dadalhin nila yung mga kortina para sa taas. Tapos si Sir Ricky Deloso ata, kung hindi ngayon, bukas ikakabit yung mga Korean blinds. Kuya Rigor, good morning po Kuya Rigor. Good morning, boss. Kaya nag-apply si Kuya Rigor dito ng acrylic emulsion. Yung taas ba nito Kuya, meron na? Meron na yan, boss, dito daw. Ito pala yung nauna. Ito ang hindi pa. Dinodoblehan na lang. Ay, sa loob malinis na. Yan, konting linis pa to. Kasi ito nga po palang natin, roof guard, gagamitin doon sa taas, sa bubong. Ay, si Master Jojo, good morning. Good morning. Yan, kakabit ni Master Jojo to. Yan na, stainless na clean out valve. Mas maganda to kung malalagyan ng mga kortina para may design na yung loob ng bahay. Kuya Dindo dito. Kuya Dindo, good morning po. Good morning. Yan na. Ka-apply si Kuya Dindo ng tile grout. Tapos yung ano rito, aircon, ay lalagay na rin nila. Mas maporma ito kung may kortina. Ayan na. Bali ito pipinturahan po namin ng ano to, chocolate brown. Tapos yung Spanish red, doon naman po sa taas, yung binili natin kanina. Yan, meron na tayong roof guard para po rito, para malinis na po siya tingnan. Testing natin yung aircon. Lamig. Tile grout. Yung pag-apply ng tile grout, kailangan malinis yung area. Wala nang likabok. May unting retouching na lang dito. Okay na din. Kaya kompleto mo yung cover ng outlet switch. Meron na po. Meron na rin. Oo. Ito yung 3-way. Yan. Tapos yung kadalasan dalawa yung switch dito. Dito na lang namin nilagay yung isa. Yan. Para dito. Yan. Dalawang ilaw yan. Tapos dito sa TV console natin, baka palagyan na rin ni Sir John ng TV wall bracket. Yan, naalamin na lang natin kung gaano kalaki yung TV na ipapalagay nila. Ito, linis na lang. TNB. Dito nga lang sa mga gawa namin, masyado na kasing maliit to kapag nilagyan ng shower enclosure. Baka yung tao na mahihirapan ng gumalaw. Yan. Kaya hindi na po namin nalalagyan to. Siguro, curtain na lang. Yan. Tina na lang para dito sa bathroom. Hindi lang, 60 cm lang. Ang sukat lang po kasi nito, 180. Kaya hindi na po tayo naglalagay ng shower enclosure.
hindi makakagalaw ng maayos yung maliligo yung siko niya sa sagi. Pero yung project namin dun sa phase 3, yun yung isang dahilan kung bakit in-extend po natin yung yung TNB niya. Bakit natin in-extend? Silicone na lang po ito. Silicone na lang. Yan, silicone na lang sa TNB. Halos okay na. Then linis. Yan, acrylic emulsion. Dagdag tibay. Tapos papalinis na lang po natin to kapag nalinis na to. Pwede na po tayo magpalinya ng tubig. Ilaw. Meron na rin. Bali na-extend yung gawa natin dito. Ayan o. Nagpadagdag po ng trabaho si client owner dito. Yeah. Ayan, good morning nga po pala kay client owner, kay ma'am Karen. Ayan, good morning po. Ayan, nagpa-deliver tayo ng elf truck ng buhangin dito. Ayan, meron din tayong dalang clean out valve dito na stainless kasi nagpa-install na po sila ng tiles sa flooring. Ayan, okay na rin po yung ilaw dito, gumagana na. Ayan na, napaayos na po natin yan doon sa binilhan natin dito sa may kawit. Semento, pa-deliver din tayo. Rusty, good morning. Good morning. Good morning. Yan, baklas na po yung tiles dito. Bilog, good morning, Bilog. Good morning. Naglagay ka dito, ha? Sir. Kakabit po yan. Bali, papalitan po natin yun. Ito. Tapos ang trabaho pang papasok po rito, bali skim coat. Yan, skim coat, tapos top coat. Yan, primer, pipinturahan sa madaling salita. Pero dun lang po sa may extension area. Tapos ito, dahil magpapapintura na po sila dun sa loob, sa may extension area, ito kailangan po i-waterproof to. Yung gilid na yan, yung buong pader po dun, yung waterproofing. So finish niya, flexiban. Idadamay na rin po namin to. Yung dito banda. Idadamay na rin po natin. So kapag kapinturado na po kasi yung loob ng bahay sa extension area, maaari pong mag-penetrate po yung tubig dito sa wall, papasok. So lulobo yung mga pintura. Magpapawis yung pader. Kaya kailangan po natin tong i-waterproofing yung outside wall. Ito nga po pala yung binili natin na tiles. Ayan na. Nakakabit na po ni Bilog. Tapos sa backsplash wall, yun din po yung gagamitin natin. Yan, para maganda tingnan, binabaklas namin to. Yan, para maganda po tingnan. Baklas namin yung cover, tapos ang kukunin lang namin sa sukat yung sa junction. Yan, para maganda siya tingnan kapag natapos. Ayan, bali ngayong araw magpapadeliver din po tayo ng tiles na gagamitin po dito. Yung layout nga po pala, dahil nandito na yan, nakita na po natin yung layout dito. Yan na din po yung susundin natin, papunta po dito. Yan, susundin po natin yan. So, kaso nga lang dito, nagkaroon na si Rojo. Log, may sinabi na ba si Jojo sa layout dito? Kaya ba ito? Hindi maganda tingnan eh, kapag may si Rojong ganito. Buuin ko lang. Buuin mo to isang buo. Kumbaga uurong ka lang. Total naman may si Rojo doon eh. Kaso yung si Rowan na yan siya, pupunta din yun. Dito sa dulo. Pero sinukat nyo na ba? Ito na yung susundan namin. Yung dyan. Para buo na to. Pupunta doon. Si Rowan talaga yun. Yung si Rowan. Buuin yun. Sige. Kunin nga natin. Kunin natin yung sukat. Para sigurado. Ano to? Ete, sukatan mo na lang to. Ilan to? 23. O, gawin na natin 25 yan. Okay. Buo na to sir eh. Sige. Tingnan mo dun.
Dito na natin. 180. Ito, buo to. Kaya, hindi yan mapupunta dun. Kaya. Ayos, yan, mawawala yan. Mas maganda. Ayan, bali, ang papasok po na tiles kasi rito, 1, 2, 3. Tapos may 25 cm na siroho dun sa dulo. So, hindi na masama din yan. Maganda na po siya. Kaya iniiwasan po natin yung ganito. Ganito kaliit na siroho rito. Inabutan namin. Yan, napakaliit. Ano? May ganyan pa siya. Ay, iniiwasan po natin yan para maganda po tingnan. Dito, kung magkakasiroho ng maliit, wala namang problema kasi itong part na to, minsan ginagawang storage, minsan may nakalagay po na TV console dito, or minsan may sopa. Kaya okay lang po yan. Tapos, ayan, ayos naman. Compact naman po yung dating ng mortar. Yan, tuloy-tuloy na po yan. Diretso na. Hintayin na lang po yung materials para po sa gagamitin na tiles dito. Isa po yan sa mga ipinadagdag ni client. Okay, tungkol naman po rito sa pagbawi ng construction ban. Sa ngayon kasi yung house rules ni Lumina, dati kasi pwede ka lang makapagbawi ng ganito pa lang yung gawa. Pero kung inspekin nila to, itatanong pa rin po ni ng inspector na dito sa admin kung ano yung kulay na gagamitin dito at ano yung bubong. Yan yung mga tanong nila. Kaya hindi ako sigurado kung agad-agad po nilang mababawi yung construction ban dito. Yan lang ang hindi natin alam kasi hindi pa ho kasi kompleto. Yung mga tinitingnan kasi ng mga engineer dito, kompleto na, doon mo siya mababawi. Pero dati, noon pa, ganitong gawa lang, makakapagbawi ka na agad. So syempre, yung sa mga violation, inaalam nila kung ano yung mga gagamitin pa rito at ano yung kulay ng mga pader. So ito kasi hindi pa kasama po sa napag-usapan natin. Yan. Maganda lang po tayo sa loob. Tama rin po yung pinagawa ni client kasi para maiwasan na po yung alikabok. Kung ganito nga lang po talaga yung flooring, lagi maalikabok to. Tapos yung lababo, lulumutin po yun. Mamaya magdadala tayo ng blower dito para hindi maalikabok yung pinagtibagan na flooring. Para pag nag-install ng tiles, wala na po siyang alikabok, kapit na kapit. So ito lang po muna yung update natin dito. Kaya maraming salamat pa rin ho kay ma'am kasi sa atin pa rin po pinagawa yung ibang part dito ng renovation. Yun nga lang pa, utay-utay nga lang. Alright, tara. Ito yung mga weather natin mga ka-row house. Ay, mukhang uulan pa. Yan. Yan, bali dala po natin tong owner. Kukuha tayo ng scaffolding. Kukuha tayo scaffolding para yung mga buhangin po dun sa phase 5 project natin mabistay po. Papabistay natin yung mga buhangin para sa installation ng tiles sa flooring. Bumalik tayo rito. Yan, bali yung pagsasalandra, kaya meron tayo scaffolding. Isang tao na lang po kasi yung gagawa. Yan, bibistahin na lang po ni Rusty to. Tatayo nila yan dito. Itatayo po nila bilog yan dito, tapos yan, bibistahin na lang po para kahit isang tao kaya. Tapos bumili na nga pala ako ng flexiband. Yan, para rito. Yan, timing lang tayo. Kanina hindi maganda yung kalangitan dilim Ngayon init na uli. Yung project natin dito sa phase 3, ayan, second batch na po yung halo nila para doon sa flooring. Hanggang mamayang uwian po to, natapos po yun. Dito naman yung sa outside wall, ayan, paumpisa na po natin kay Rusty to. Yan, hindi na po mahirap to apply ng waterproofing kasi siya, yung ginamitan ng roldelang bakal, yung wrap plastering finish.
Yan, bali kalahating balde lang muna para makasigurado tayo. Ginamitan niya po pala to ng ano, ng mixing. Yung mixing natin doon sa may barena. Yan, 2 coats. Dalawang ano, ras. Dalawang mano. Dalawang patong po. Dalawang patong. Tapos ang gamit lang namin dito, baby roller. Para pulido, masisiksikan po yung ano. Yan o. Yan. Yan. Medyo matagal nga lang to, pero pulido naman ang gawa. Balita mga karos, break muna tayo. Dito tayo sa tile center sa may LJR. Dito ko binili yung dating design ng mga tiles sa harapan ng bahay, yung ginawa namin sa phase 4. Yun din kasi yung napili ni client eh. Yan, bali ito ang bibili natin dito ay para sa project natin sa phase 3. Ito yung ginamit namin sa poste. Yan, sa poste, yan. Tapos sa cladding niya, sa harapan ng bahay, ito naman 15 by 60 ang sukat nito. Syempre asahan natin marami yung bibili natin ito kasi maliit na tiles na lang ito. Yan. So, sa poste yon, yung 30 by 60 paikot. Tapos yung sa cladding naman, sa harapan ng bahay, ito 15 by 60. Tapos ito naman po yung bibili natin na tiles para po dun sa additional na pinagagawa ni client. So nagkasundo na lang kami na plain na lang po. Hindi naman to super wide. Hindi naman po siya totally super wide. Ito kasi medyo beige na eh. Medyo madilim na po sa flooring to. So ito yung bibili natin. Ang kagandahan nito, double coated po siya. Ayan. Double coated na porcelain, 195. Ayan, may kamahalan, 195 ba. Pero ayan, double coated. Makikita nyo naman halos kalahati po yung ano niya, yung coated niya. Ang kagandahan nito, just in case lang na bihira naman magasgasan yung mga ganito. So ano pa rin po siya, nandun pa rin yung kulay niya. Makapal po kasi siya. Yan. Papadeliver na lang po natin itong mga to. Thank you ha. Okay na po tayo rito mga karawas. Ayan na. Well, thank you ha. Andun na kay ano, kay kuya. Huwag ka na si mama. Ayan na. Okay na tayo. Wow, kasama pala natin sila Chanel. And yung binili nga po pala natin dito sa phase 3, pamposte pa lang po to, tsaka pang cladding, 9,425. Ayan, yan po yung bilang. And tapos yung tiles na binili ko dun sa additional na trabaho natin sa phase 5, yan 80 pieces, ayan. And then regular na po akong nabili dito, binawasan po nila yung presyo. Ayan, 175 na lang po. Kaya 14,000 po kagad. Ayan, bumibili pa tayo ng mga buhangin, simento at adhesive pa. Tapos labor na lang ng tao. Ayan. Tara, balik tayo rito sa phase 5. Isa na lang yan kuya. Oo, kasi naunahan na yan eh. Hey Brad! Ano? Yan na, nasagot na. Ayan, bali sa taas. Yan ba final top coat ng ating roof guard. Yan, pupunta po sila sir ngayon dito. Dala po yung kortina. Sana matuloy po sila. Ayan, naka-emulsion na rin po to. Kaya ang ganda na ng finish niya. Ayan, napakakintab na. Ayan, tile grout sa flooring. Linis na. Dito naman sa kusina. Itong kusina, hinuhuli po namin to kasi madalas gamitin pa yung lavabo. Kaya hinuhuli po namin siya. Bali, last touch po ito. Tapos yung TNB, ganun na rin po. Yan, nandito na yung mahiwaga naming map. Yan, sabi ko nga, mga isang linggo pa po kami rito kasi retouching pa. Hanggat hindi po nakakabit yung mga window blinds, hindi pa po tayo magpa-final dito. Ayan na.
Hagdanan. Kuya, nakakahiyang apakan to ah. Yung hagdanan. Ay, si Kuya din. Nakakahiyang apakan to. Nalinis na. Kaya tayo rito para makita natin. Sabagay, mamaya naman, nakapak din sila client dito. Akit din po sila. Ayun na yung bubong natin. Unti-unti na napipinturahan. Pero iniwan mo na yun dito banda. Kasi ayan, nag-aakyat pa na yung tao. Pinturahan eh. Nasarado na yung pinto. Yan. May application na rin na tayo doon. Tapos ito yung aircon natin. Yan. Unti-unti na nalilinis. Konting linis na lang to. Linis and retouching. Tapos ito huli na to. Yung sa pinaka-cold ceiling natin. Update na tayo rito. Ay si Rusty. Second coat na yun, no? Ras na. Opo. Ayun, second coat na. Sabi niyo, parang bilog, tighten mo na lang. Oo. Kailangan to, ano eh. Ayan, Like the dark. kailangan dark para talagang talab. Pero ano, patuyuin mo muna. Ayan inaabot talaga to second to third coating. Pero depende nga po yun. Pagka ano, mas maganda mayroon kay stick dyan eh. Mga ilang minuto halu-haluin mo. Kasi napupunta yung semento sa ilalim lang. Ayan ayan, puro yan. Nagkulay itim nga lang kasi yan na po yung pinaka-finish top coat nito. Gawa ng pag ito nagpa-extension tong kabila. Hindi naman ang po kailangan pinturahan talaga to. Itong loob ang kailangan. Ayan. Ayan, tapos sa kabilang side, pipinturahan din po yun. Yung waterproofing. Yung tiles nga pala na pinuntahan natin kanina, ito dumating na. Ayan, nasa 80 pieces po ito. Yan, porcelain tiles na 60 by 60. Tapos yung unang plano namin dito, iniba na lang po namin kasi para magiging mausoleo na siya tingnan, gawa ng yung pinaka naging accent natin dito is yung pinaka kitchen counter. Kailangan plain na lang po to. Medyo white naman po pa rin yung pinili natin. Medyo white na lang. Medyo white pa rin naman po. Pero hindi nakagaya ng unang na naka-ano rito, naka-install. Yan, mas maganda yan pagka natapos po to. Ay, si Bilog. Sipat na sipat. Sipat na sipat si Bilog. Ayan o. Ito po yung ano niya na. Yan, naka 45. Ayan. Pero yun dito, hindi ko pala nababanggit sa inyo. Iniiwan namin ng mga 2 to 3 mm yan. Ayan o. Hindi yan purong sagad na manipis dito sa dulo. Sa pinaka ano niya, laser cut. Kasi pag manipis siya, madali po yan mabubungi. Habang kinakabit niya pa lang, may bungi na. Kaya talaga kailangan dahan-dahan yung gagrinderin. Dito nga pala namin nilagay yung siroho. Siroho niya gumabot siguro mga 20 ano. 22. 22, 20 cm. Hindi na pangit yan. Lutuan naman. Yan na. Tapos ang pattern namin dito, lahat ng shade simula sa kaliwa pababa. Ayan, nakikita niyo. Yan yung pattern ng shade namin. Tapos ito rin, ganun din. Mula sa kaliwa pababa. Ganito. Ang ganda ng tiles. Sidings. Ito. Ang pinang-ano namin dito, pinang-install namin ay sa epoxy A&B. Yan, lalo na ganyang kahaba, may tendency po malaglag yan kapag semento lang o kaya adhesive. Kaya epoxy A&B yan. Tapos dito meron pa yan. Tapos yung dun banda sa pag-installan po ng rain hood, yan meron pa rin po yan. Tsaka dito sa sidings.
Log, sakto lang ba o kulang? Sakto lang yata. Ano? 17 yan lahat. Kulang sir. Kulang ba? Ilan na lang yan natira dyan? Yan na lang. Yung tabas nito eh. May zero ko nga kasi. Yan talagang sinakto ko lang yan. Di ba? Kung magkukulang naman, magbuhin lang bukas. Ito, meron na to. Ano? Para dito ba yan? Yan. Kung magkulang to, isa lang siguro. Isa. O isa, dalawa. Mga ganun. Yan na. Dalawa sir. Dalawa? Okay. Bale, ito mga karokas, ito yung update natin sa mga ipinadagdag pa ng client na trabaho rito. Yan, bali sa susunod na ano po kasi, susunod na taon, halos nakapokus na po tayo sa phase 4. Kaya nag-offer ako kay client dito kung meron pa po siyang ipadadagdag kasi ipo-pull out na po natin yung mga tao po rito. So, puro nasa phase 4 na tayo next year. Yan, yung mga naka-duty rito sa Lumina. Kaya sabi ko kay client, hanggat kaya pa or may konting budget pa, ipagawa na yung mga gusto niya ipagawa. Total naman ito, madali na lang naman po to at saka yun. Tapos yung last touch naman natin dito is yung mga pintor. Ito lang naman po loob yung pinagagawa niya. Yan. Importante po ito, kung papagawa kayong bahay, unahin niya yan, yung lababo. Tapos kung may bakod na po kayo, unahin niya yung ano, yung bubong talaga para mapakinabangan po yung bakod kasi malaki po yung bakod. Iba pa rin po kapag may bubong po yung harapan ng bahay, di ba? Masasampayan mo siya pag umuulan, pwede kang maglagay ng gamit dito. Yan, garahe na rin syempre, kahit motor or e-bike pwede rito, kasya po dito. Tapos syempre lababo, yan ang pinakamainam. Sa flooring ganun din, may onting budget. Kahit nga yung pintura wala pa yan eh, walang kaso yan sa mga pader. Pero itong flooring importante para lagi malinis. Tsaka pagka winawalisan, nililinis madali. Yan. Ganda ng tiles. So baka ma-comment nyo, nasaan yung butas po ng lababo at tsaka ng cooktop. Ay hinuhuli po namin yun. Mas maganda siya butasin kapag tuyo na. Mas matibay. Ayan, okay na muna tayo rito. Yan, nagpapasalamat din tayo sa weather. Akala natin uulan kanina. So kahit pa paano, medyo marami-raming natapos dito. Kahit 2 tao lang po yung gumagawa. Yung mga ilaw nga po pala na to, sinisilikon po natin yung mga gilid yan. Ayan, kaya in-apply natin ang silicone. Ayan, para hindi po pasukin ng tubig kapag umulan, gumapang sa tiles. Kasi yung tiles na ginamit namin dito, may mga naka-emboss po yan eh. Ayan. Kaya may mga siwang to syempre. Kailangan silicone. Tsaka yung mailbox din, kasi napansin namin parang wood type lang yung likod nito. Para kapag yung mga ano rito, mga papel na papasok, hindi mababasa kasi may butas po dyan sa likod, pinagtornilyohan. Ayan mga karawas, maraming salamat ulit sa pagbisita ngayong araw at sa walang sawang suporta nyo dito sa aming channel. Ayan, kita-kita na lang po ulit for the next video. Ayan, salamat po. God bless. Ito pa lang po muna. Update na rin tayo rito sa phase 3. So ito po yung ating mga nagawa rito, yung pinaka flooring lang. Tapos may layout na po tayo. Yan, tama-tama, nandito na nga rin po pala yung tiles. Hindi na ako papasok sa loob. Tapos yung mga PVC panel na nandito sa ita-turnover natin na unit, nailipat na rin po namin. Yan, nandun na sa loob. Yan, binubuli na lang to. Pangatlong bully. Nadaanan na ni Mark. Kaya na ba ako niya, Wi? Kaya na ako nito. Oo nga na. Ayan na. So ito na yung PVC panel. Tapos yung saan yung tiles? Ito. Ito yung tiles pero yung mas maliliit. Ito yung maliit. Meron ba dumating na maliit na tiles? Puro yan lang po. Ito lang? Saka yun mo. Nasaan? Yung mga pangulang ko sa... Ito. Kaya pala. Ito. Yan. Ganda nito. Pag nakabit po lahat to ng tile setter, ang ganda po sa labas. Yun nga lang, yung pinaka color scheme niya, motive color gray. Yan, napaliwanag ko na kanina. Hindi siya papasa dun sa standard. Pero yun talaga gusto ni client. Katlong ano na po ito, bully. Pwede na apakan. Yan.
Bale ito mga karohos, kakatapos lang po natin mag-payroll. Ayan, nakasahod na po yung Bone Tropa. Naalala niyo po ba yung vlog natin yung nakaraang linggo? Ayan, meron sana tayong ocular visit dito sa Metroville, kaso nga lang hindi po tayo natuloy doon. So ito, mingi tayo ng konting pasensya kila ma'am kasi naghintay po sila. So talagang hindi po namin din kayang iwanan yung sa Lumina. Lalo na sa Saturday ngayon may payroll. So ito, matutuloy po kami at magkikita na. At makakapag-ocular ulit tayo rito sa Metroville. Yan, sila ma'am na po yan yung naglalakad. Okay, tara. Ayan na. Pwede ba makita si Sir Jun? Ayan, Sir Jun. Ayan. Ayan. Ingat po dyan. Shoutout po sa inyo kay Sir Jun. Ma'am, papasok lang po muna ako ha. Okay. Ito medyo madilim na rin. Nung nakaraan, nag-ocular ako, medyo madilim. Bali, naiiba nga po pala itong Metroville na to sa unang ginawa namin dito. So, nasa Metroville Tansa pa rin naman po tayo. Ibig ko sabihin, naiiba lang po yung setup nito sa unang ginawa namin. Kasi improve unit na rin po pala to, yung second floor lang. Yung ginawa po kasi namin, yan, mayroon lang siyang tiles. Yan, may kitchen dito. Bali, mayroong lababo rito. Nandito pa rin po yung kanyang TNB. Yan, kita tayo sa taas. Yan, medyo madilim ng konti. Lalong dumilim kasi may partition na. Yan. Yan, may partition. Yan. Yun. Yan. Yan, may maliwaliwanag pa rito. Yung partition niya gawa sa drywall. Pero yung kisame gawa din sa drywall. Ang hindi ko lang alam dito kung paano yung pagkakagawa nito. Siyempre, kapag mga improve unit, ang inaabang lang nila isang ilaw. Paano pagka humingi si client ng mas maraming ilaw. So, gagawin namin dyan. So, may bubutasin kami dyan. Tapos ito, siyempre, may bubutasin din kami dito dahil madadagdagan po yung switch nito. Tapos sa ganitong mga improve unit sa turnover, kadalasan, inuuna po namin yung tiles bago yung partition. Pero ang mangyayari rito, sakaling ipapatiles po nila client to, ayan, nauna na po yung partition. Bali, iipitin na po siya ng tiles. Tapos, ito, sa mga improve unit din na tina-turn over, yung pinto, flash door. Ayan o. Ayan, flash door po siya. Ayan, pero na kay client na to, kung gusto niya pang ipabago or hindi na. So, yan, magagawa naman po natin ang paraan yan. Yan, gagawa natin ng paraan na dumami yan. Tapos yung partition nito, magkakaroon ng damage to kung papalitan nyo ng solid door. O syempre, tatanggalin po namin yung pagkakagawa po ng vertical na studs nito. Yung mga installation ng studs. Tatanggalin natin. May tulo. Yan, tulo po yan. Yan, para mas makasigurado. Kasi ba't ganun yung tunog? Plywood to. Oh, plywood. Plywood pa pala yung ginamit. Yan, pero syempre, mas makakasigurado tayo kung itatanong natin sa admin office. Kung plywood ang ginamit dito sa mga partition ceiling, automatic to, renovation, baklas po. Yan. Kaya, mas maganda pa rin po kumuha ng yung bird type na unit. Kasi kapag bird type po yung unit mo, kinuha, magagawa mo pa yung mga gusto mo. Tapos mababago mo pa po yung location ng pinto, kung saan po yung yung opening niya. Tapos syempre mababago niya rin po yung pagkaka-divide ng partition. Yan, ginawa namin, mas malaki po yung kabila, tapos ito parang maliit lang. Nakasya yung single bed. Yun yung ginawa namin sa unang naging project namin dito. Ayan, bali, pag-uusapan na lang po namin yung mga gagawin po rito. Siyempre ako magsasuggest din. Magsasuggest din po tayo sa may-ari ng mga ikagaganda pa po rito. Ayan, bali, shoutout nga po uli kay Sir Jun at saka sa anak po nila at saka kay Ma'am Grace Ann. Ayan, ayan mga karaos, okay na po tayo rito. Kita-kita na lang po uli for the next video. Ayan po sila.